mga adi, may tungod sa investigative judgment of sanctuary doctrine nga masulod po din ang mensahe sa ikatulong nga manulunda. So, before ta na mga igsoon mo anha sa investigative judgment, gusto po na ko nga ikuan ang about sa earthly sanctuary o heavenly sanctuary. Kaya nag-ingon sa Evangelism, page 222, as a people, we should be earnest students of prophecy. We should not rest until we become intelligent in regard to the subject of the sanctuary, which is brought out in the vision of Daniel and John. So, kinahanglan ay tamhimong intelihente, maalamon, mahitungod sa ining propesya sa sanctuary. So, ingon po din sa Life Teaches, page 62. We are firm in belief that the preaching of definite time was of God. So, ligon ang atong pagsuo, makining pagsudlo sa definite tipo nga panahon, iya kini siya sa Ginoo. So, karon mga igsuon, ang earthly sanctuary nga gihimo nila ni Moises sa unang nga panahon, ingani ang forma, inganan kini siya og courtyard. Mga dinhi sa courtyard, inigsulod nimo dinhi naa dayoy altar, nga altar of burnt offering. Unya naa dayoy liver, nga dinhi sa liver magkuan ka nang maghugas og mga tiil ang kung mosulod diri sa holy place. O dinhi sa holy place, inigsulod nimo na ano dinhi ang table of showbread, 7 candlestick o golden lampstand, o dinhi ang altar of incense. O sa most holy place, naa dinhi ang Ark of the Covenant. Mao na siya ang earthly sanctuary. Nga sumana sa mga sa piling earthly sanctuary, kulad kini siya sa agamit nun nga sanctuaryo. Atong nakita nga unsay gibuhat dinhi sa courtyard. But yun ang palmiro. Kinsa mga tukaliro, mao kadto siya si Kristo. So ang courtyard sa heavenly sanctuary is the earth, ang kalibutan. Mauni siya ang kanang courtyard sa heavenly sanctuary. Unsa man kaha ang holy place o most holy place sa langit nun nga sanctuaryo. Kung atong basakon, no? Hindi na lang siguro sa ang atong mga quotation na lang akong ihatag para madali. Sa Job 9 verse 9 o sa 31 nga record sa Biblia kining Orion o Pleiades. Nga kaning Orion, mao ni siya porma. Ngalan kini siya og 3 star sa uban. Namang ko'y gamay ana, napoy dako. Ngalan na kag 3 stars. Nya ang Pleiades mo ni siya porma. Aginganan po ni siya sa uban og 7 stars. Nga sa heavenly sanctuary mo kini siya ang holy place o kini siya most holy place. Kay ngano muoni siya ang holy place mga igsuon. At ang mabasa sa early writings, page 41, shaking the powers of heaven, sa Bisaya, pag-uyog sa kagamhanan sa langit, nga dito, nagikan, inigbalik sa Ginoo, dinhi, muni siya ginganan sa Bisaya, sa pag-uyog sa kagamhanan sa langit, na adik sa mabasa, nga ginganan ng Orion, o lumag sa balapit. So, diri, nagikan ang Ginoo, usa siya mo ani diri sa luta ini ka kami. So, klaro kaayo nga, kung man siyang buluhaton,
diri sa most holy place. Moani pa man na siya diri, kawa may puntahan diri diba? Moani pa sa balik sa holy place. So, man sa most holy place, moani siya diri sa holy place. So, karon si Kristo, diri siya moagi pa, dulong diri sa iyang pagbalik ng sa luta. So, mo ka na siya ang kuan sa heavenly sanctuary o sa earthly sanctuary. So, padayon tanong, ini at sa courtyard, nangitabo ang pagpatay ng Kristo sa 1 AD. O natapos, sa 1 AD natao siya, unya ipatay siya sa 31. Natapos ang iyang buluhaton diniya sa courtyard. O ni atus siya sa langit. Sugod ang iyang buluhaton dito sa holy place. O natapos sa 1844. Nga kini siya bitunan pinaagi sa pagtuon ni William Miller. So ang Daniel 8:14 nga propesya ni nga panan-awon ni propeta Daniel, wala siya gibutang dito nga dili given ang 1844. Ligawas lang ang 1844 pinaagi sa study pagtuon ni William Miller. So, atong makita nga, dili lang na ita dapat nagbasa sa Biblia. Mabasa na. Isulti na sa manununda. Dili dahil na siya pwede kay nga naman. Atong nakita nga si William Miller. Wala given na 1844. Sayot pa si William Miller. Ngayang gihatag ang 1844. Nga, wala na ito sa Biblia. Wala na sa Daniel 8:14. Dili, tungod, inigawas naman siya. Tungod sa study, iyang pagsuon. Samasin na siya sa ato, kung aton tunan ng propesya, kung naay mo gawas, nga kuan, definite time o panahon, pinaagi lang na siya sa pagtuon. Kaya kita gisultihan sa Ginoo nga, tunan na to ang mga propesya. So, padayon din niya, nigawas 1844 nga nagsugod ang pagbuhat ni Kristo sumaya sa Selected Messages Book 1, page 125, nga nisulod siya sa pinakabalaang dapit o nagsugod ang iyang paghukom sa mga righteous dead o dayon sa righteous living. Si Sister White, ikaw lang siyang nagsulti nga paghukom ni Kristo nagsugod sa 1844 sa righteous dead o matapos siya sa righteous living. Kay wala man siya sa iyang panahon kung kanunan siya magsugod ng righteous living. Atong munang kita, atong nasang bitunan, kaya naaman siya sa atong panahon. Basta man ang propesya ni Revelation 9, verse 4 to 5. May tungod, adunay 5 ka mga bulan. Unsa man ang 5 months times 30 equals 150 years. 1844 plus 150 equals 1994. Nga pag-abot sa 1994, nagsugod ang paghukom sa mga buhi. O paghukom sa mga buhi, dili lang paghukom sa mga buhi ang mahitabo niining 1994. Daghan kaayo ang significant nga mahitabo niining 1994. Sama sa kung mag-ato pa manggong anang Matthew 13, daghan kaayo 11 hours. Daghan ang kuan din niya matuman sa 1994. Usa niini kay kining righteous living mao kini siya ang 144,000 nga pagulaon gikan sa iglesia sumala sa Radio and Herald June 10, 1852. Pagulaon ni siya sa dako nga Babylonia 144,000 matuman Revelation 18 loud cry. Dini matuman kay ang 144,000 isugdan og hukom og kini siya pagulaon sa dakong Babylonia nga gisulti sa another angel sa Revelation 18 nga loud cry.
Review Anila, June 10, 1852.